Nakatakdang bumili ang MMDA ng karagdagang bangka na ilalagay sa River Ferry sa Pasig City. Ito ay para magsilbing alternatibong transportasyon sa mga commuters na nakapagtatala ng higit sa 1,000 mananakay araw-araw. Alamin ang buong detalye ng balita mula kay Catherine Landicho. Pinagtibay ng Pasig Local Government Unit ang buong suporta nito sa pagpapalawak at pagpapahusay ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA River Ferry Service bilang alternatibong transportasyon para sa publiko. Ayon sa pahayag ng lokal na pamahalaan, patuloy nitong ipinagagamit sa operasyon ng ferry service ang mga bangkang MV Mutya ng Pasig 1 at 2 upang makatulong sa mas maayos sa biyahe ng mga pasahero sa kahabaan ng Pasig River. Kasabay nito ay nanunsyo rin na bibili pa ang MMDA ng 2 bagong bangka upang madagdagan ang kapasidad ng ferry system at mas mapalawak ang serbisyo nito sa mga commuter. At sa mga commuters na nandito, magandang umaga po sa ating lahat. Ito pong libreng Wi-Fi ay programa po ng ating Pangulo through DICT sa pangunguna ni Sec. Henry Aguda na magbibigay po ng additional na ginhawa sa ating mga commuters. Alam naman po natin, yung traffic po ay talagang mabigat. At ito pong Pasig Ferry ay isang alternatibong pamamaraan ng transportasyon at ito po ay libre. So hindi po tayo naniningil ng pamasahe dito. At ito pong free wifi na ito ay additional nga po na insentibo sa ating mga mananakay para tangkilikin itong Pasig Ferry. Continuously, tinitry po nating improve mga stasyon, yung ating po mga ferries. In fact, may 2 po tayong na-procure na additional na naghihintay na lang po ng delivery. At tayo po kamakailan ay naka-receive ng isang electric ferry na galing po sa DOST at iyan po ay gawa dito sa atin. Ang gumawa po ay UP, University of the Philippines. At tayo po bilang karagdagang ferries ay naglaan ng 60 million pesos. 30 million po kasi yung isang ferry. Ang cost po ng paggawa according to DOST UP. 30 million daw po yung paggawa ng isang electric ferry boat. So tayo po ay naglaan ng 60 million pesos na ida-download po natin sa UP para makagawa po ng 2 po pong electric. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa 1,000 pasahero araw-araw ang gumagamit ng River Ferry Service. Ayon sa mga opisyal, malaking tulong ang pagdami ng mga sumasakay dito upang maibawasan ang traffic congestion sa Metro Manila. Nagpapasalamat din ang pamahalang lokal sa Department of Information and Communication Technology o DICT sa pagbibigay ng libreng Wi-Fi para sa mga pasahero ng ferry service. Natutuwa po tayo na maraming efforts ngayon ng DICT sa katunayan, hindi lang naman dito sa River Ferry, pero nabanggit kanina yung parks. Hindi ko maalala kung nabanggit ni Secretary Henry kanina yung sa Palengke. Meron din pong programang DICT kasama ng BSP po para sa mga wireless or po natin, yung mga digital payments natin magiging mas na kasi dati sinusubukan namin mag-digital payments kaso minsan mahina yung signal, hindi nagreklamo yung mga vendors pati yung mga mamimili, hindi naman nila talaga magamit o minsan walang data, di ba? So ito may libreng access, mas mapupush natin ngayon ang digitization, ang pagiging digital natin sa lungsod ng Pasig. Kaya maraming salamat po Sec. Henry at sa... Bukod sa usapin ng River Ferry, tinalaki rin ng mga opisyal ng panukalang proyekto ng MMDA para sa pagpapaganda at pagpapalawak ng mga sidewalk sa kahabaan ng C5 Road upang mapabuti ang kaligtasan at kaginhawaan ng mga pedestrian. Para sa TV News, Catherine Landicho, sumasaludo sa bawat Pilipino.